Tuloy ngayong Oktubre ang pagdinig sa flood control projects ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Acting Chairman Erwin Tulfo. Ang listahan naman ng nabistong mahigit 400 ghost flood control projects hawak na ng Independent Commission for Infrastructure. Balitang hatid ni Joseph Morong. Halos 2 buwan na nakakaraan mula ng unang mag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Umonay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mula noon, 8,000 proyekto na ang sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo sa buong bansa hanggang nitong October 6. Ayon sa DPWH, 421 rito ang nakumpirmang ghost o guni-guni lamang na flood control project. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Di pa binanggit ang kabuang halaga ng mga proyekto. Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, sa top 15, sir. Kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? Sa malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Nakaatang ang inspeksyon kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Asurin Jr. Aminado si Asurin, kahit isang proyekto ang kanilang mapuntahan kada araw, aabutin pa rin sila ng mahigit 1 taon sa pag-iinspeksyon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga. No? Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Ngayong buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there po. Nakita ko pong medyo maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po, kanya-kanya. Iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So it's just an invitation. Pero si Saldi Co siguro pwede na pong imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na pong padalhan po na sa pila. May naisip ding paraan si Tulfo para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH, parang 4,000 po yata or 8,000 na flood control projects throughout the country. So, napakadami po. Siguro gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute na hindi siya substandard at hindi siya ghost. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman pinag-aaralan ng pagpapatupad ng limit sa mga fund transfer para maiwasan ang paggamit ng pera sa mga illegal na aktibidad. Pinag-aaralan din kung pwedeng tanggihan ng mga bangko ang mga kaduda-dudang withdrawal. Bago ito, na-question sa pagdinig ng Senado ang pagpayag ng isang sangay ng Land Bank na mag-withdraw ang isang private contractor ng halos kalahating bilyong pisong cash sa loob lamang ng 2 araw. Nauna nang sinabi ng Land Bank na sumunod sa proseso ang mga withdrawal. Inautorisa rin daw ito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Now we have a threshold on how much cash can be withdrawn. Now there will be a threshold transfers in general, could be cash, could be digital. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.